you say I am. Son of God, I am. Human and divine, I am. Alpha and Omega, I am. Powerful, I am. Prayerful, I am. Gentle, I am. Joyful, I am. Patient, I am. Generous, I am. Kind, I am. Humble, I am. Obedient, I am. Courageous, I am. Faithful, I am. Healer, I am. Merciful, I am. Forgiving, I am. Full of love, I am. I am who I am. Po sa inyong lahat. Sa mga hindi mo nakakakilala sa akin, ako po si Father Edwin. At sa kasamang palad, ako po ang Paris Christian Sanctuary de San Jose. Nung po ako ay nag-message si Brother Raymond na ako daw po ay iniimbitahan na magbigay ng talk ngayong gabi. Well, to tell you honestly, ako po ay hesitant. At matagal ako nag-isip kung ako ba yung oo o hindi. No? So, pinag-isipan ko kung mabuti. Pero dahil hindi ko po siya matanggihan, edi pumayag na rin po ako. Kaya po ako ay nandito sa gabing ito. Okay. Ang topic mo, nabigay sa akin itong ating who is Jesus Christ? Sino ba si Kristo para sa iyo? Yun lang naman po yung simpleng tanong eh. Sino si Jesus para sa iyo? Para ba tinatanong ni Kristo, sino ako? I'm a type of person who I don't consider yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Hindi po ako mahilig dun eh. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. At hindi po ako marunong maapektuhan. No? Hindi po ako, I don't know, madami po nagsasabi sa akin that I have a very strong type of personality. Mula pagkabata, hindi ko po naranasan na naapektuhan ako ng sinabi ng ibang tao sa akin. Never. Kahit po yung mga classmates ko, kalaro ko, no? Kahit anong sinasabi tungkol sa akin, hindi po. Kahit hanggang ngayon ako po yung Paris Christian, very seldom na ako maapektuhan ng sinasabi ng ibang tao. You know why? Lagi ko mong isip, wala pakialam sa sasabihin ng iba. Yun po yung lagi ko mong isip. No? Alam niyo po ba, uso ngayon sa atin, yung mga marites eh, no? Di ba sinasabi natin, meron daw mga marites, no? Ano ba yung mga marites? Ano? Ito daw yung may mga may master's degree, yung tungkol sa pag-uusap-usap, ano? Tungkol sa paggagawa ng mga istorya tungkol sa ibang tao. Diba? Ewan ko, kung kayo mismo, if you're concerned, ano ba yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa inyo? Ewan ko po, kung kayo ay concerned doon, o kayo ay maapektuhan. No? And then, si Jesus Christ, alam niyo ba ito yung tinanong niya sa kanyang mga alagad? No? Hindi ko alam na nung palang malakang Jesus, may mga marites na. Hindi pala bago yun. Kasi ito ang tanong ni Jesus eh. Para ba sinasabi, anong pinamarites sa akin ng mga marites dyan, anong pinamarites nila tungkol sa akin? Kanina niya tinanong sa mga pinaka-close sa kanya. To the closest friends, to the closest followers, to His apostles. Who do people say
that I am. Ibig sabihin, si Jesus pala, na gusto niya malaman ang pagkakilala sa akin ng ibang tao. Okay? Why? Napakahalaga po na si Jesus ay kilala natin. At ang isa lang po yung ating pupuntahan tungkol sa pagkilala kay Jesus. Ano yun? Wala po ba kundi ang Bible? No? May Bible po ba kayo? Sa bahay, meron ba kayong Bible? Binabasa niyo ba? Hindi ba ito? Pa-display lang eh. Yung Bible natin, naalikan mo naman. No? Hindi nga namin binabasa pa agad. No? Binili lang namin eh. Para lang meron. No? Ano bang Bible niyo sa bahay? Baka Bible niyo, Gideon na. Yes. Yung Gideon, yung may... Pagka meron parang banga, doon sa harap, na kulay ko, Gideon yun. No? Yung mga dinidistribute yung mga naglalakad-lakad dyan, no? Yan po yung Gideon Bible, no? Si Jesus, nagtanong sa kanyang mga alagad. Who do people say that I am? So, pupuntahan natin yung Bible, siyempre. Kapag ang pinag-usapan natin ay the identity of Jesus. Okay? Now, kailangan po malaman muna natin na ang foundation po nito is the Old Testament. Diba natin sa Old Testament, sa mga prophets, sa Old Testament eh. No? At doon po sa bukong Isaiah, kung kayo po'y mayroong Bible, no? Nandun na po eh. No? Yung prophet, na prophesy na mayroong ipapadala ang Diyos. Dahil kung ating pong babasahin, yung Genesis, yung Exodus, Old Testament, na yung mga Israelites, naging slave sa Egypt. No? Alam na naman natin ang story mo, no? Mula kay Abraham, hanggang kay Jacob, no? The 12 tribes of Israel, the 12 sons, yung si Joseph, bininta ng kanyang mga kapatid, naging governor doon, ano? Hanggang sa dumami ang kanilang lahi doon sa Egypt, hanggang sa dumating sa point na sila ay gusto nang makatakas, kaya mayroong Exodus, no? The story of Moses, no? Ang mga Israelita, feeling nila, sila yung naging slave. So, sa history, ang hindi lang nakakalapin yung mga kapitbahay nila, di ba? Mahilig sa gera yung mga Israelita. No? Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon. Di ba? Hanggang ngayon, nakikipag-gera pa rin sila. Doon sa mga Palestinians. Yun. Okay? Ngayon, nangako ang Diyos na magpapadala ng kanilang tagapagligtas. Yun yung kailangan muna natin malaman sa Old Testament. Na meron palang prophecy na ang Diyos magdadala ng tagapagligtas, anointed one. No? Hinihintay nila yun. Hintay sila lang hintay. Sino kaya? Ang sabi, yung pagdating, the coming of the anointed one will be preceded by signs. Kaya sila naghihintay ng mga, kaya yung mga Israelita, natingin sa langit, tinitingnan ng ulan, tinitingnan ng araw, tinitingnan ng buwan, tinitingnan ng mga pangyayari. Kasi baka ito na yung tanda na hinihintay nila. Sa Old Testament pa lang po sinabi ngayon eh. Dumating ang New Testament. Pero, kailangan alam natin yung division ng Old at New. John the Baptist, the last prophet of the Old and the first prophet of the New. Precursor, tagapanguna. Siyang magpapahayag na dumating na ang tagapagligtas. At yun na nga, dumating si Jesus, the fulfillment of the promise. Now, si Kristo, alam natin sa history, taga saan siya? Titignan muna natin yung kanyang family background. Titignan natin yung kanyang pinagmulan. Saan ba nang galing si Jesus? Sabi, the Messiah will come from the line of David. Kaya, yung family tree sa Matthew at sa Luke, pinapakita
from the line of